Ako'y nandirito ngayon sa harapan ninyo upang ipaalam na ako ay tatakbo bilang isang senador. Senador na kung saan ang lahat ng problema ng bansa ay ating solusyonan. Okay, so what's up mga kabady? No, so ngayon po ay papanoorin natin ang pag-file ng Certificate of Candidacy for as a senatorial candidate ni 59 Phil de los Reyes. No, so titingnan natin o papanoorin natin, papakinggan natin yung kanyang pong mga plataforma kung sakali po siya ay mahalal bilang pong isang senador. Okay, so simulan na po natin at panoorin natin ano. Okay. Afternoon, people, and magandang... Okay, so kung mapapansin nyo, no, naka-uniforme talaga siya ng isang talagang tunay na security guard. No? So ayan, naka-type A uniform siya, and then kung mapapansin niyo yung nakalagay sa pangalan niya is De los Reyes, of course. Dito naman sa kabila niya ay Philippines. So talagang nire-represent niya ang Pilipinas nung siya po ay nag-file ng kanyang COC o yung kanyang Certificate of Candidacy. Okay, so tuloy na natin. Pakinggan natin kung ano yung mga naging plataforma niya kapag po siya ay nahalal bilang isang senador. Buhay sa lahat. Ako'y nandirito ngayon sa harapan ninyo upang ipaalam na ako ay tatakbo bilang isang senador. Senador na kung saan ang lahat ng problema ng bansa ay ating solusyonan, ay ating gawan ng batas. At ito'y maiproseso agad sa presidente para maipa-implement at makinabang ang lahat at ang bawat Pilipino. Ganun pa man, ipagpapatuloy natin. Okay, so kung mapapansin po ninyo, no, doon po sa kanyang the way siya magsalita, talagang may intelligence. At talagang very smart siya. Yung dating pa lang niya, smart na. Yung itsura niya, talagang smart na. No? Yung the way siya magsalita, no? Smart na smart talaga. No? So, pakinggan natin kung ano pa yung mga sasabihin niya. Ang naumpisa ng ating mahal na Pangulo ay ang problema sa droga, poverty, NPE, corruption, criminality. And then, idudugtong ko. So, yung lahat po ng mga nabanggit niya, yun po yung mga existing na problema na po natin, no, dito po sa Pilipinas. No? So, sa tagal po na panahon, na hindi po talaga na susolusyonan, ano. So, maaring minsan nare-reduce yung problema, lalo na ngayon dahil nga nagkaroon ng pandemic, pero yung totally na ma-eradicate o talagang mawala yung mga problema na yun is mukha pong napaka-imposible talaga. No? So, tingnan natin kung ano po yung magagawa ni 59 De los Reyes kapag po kung sakali siya ay mahalal bilang pong isang senador. Okay, so panoorin po natin. Tuloy lang po natin, ano. Itong prisons like yun, mga kaawang mga nakakulong ngayon, sa totoo lang, hirap na hirap sila sa loob ng kulungan na dapat nasa iwahig sila, no? Maghanap buhay, magkaroon ng pag-asa na makalaya, at paglaya nila, sila magbalik sa community at magkaroon ng konting pera para pasalubong sa kanilang pamilya. Housing sa lahat, kung kinakailangan, lahat ay maging miyembro ng pag-ibig at nang sa ganon magkaroon ng bahay at maiwasan na yung palalayasin at maninirahan sa daan at sa tabing ilog. Electricity So, yun po, ang problema sa housing, marami pa rin po mga Pilipino talaga ang wala pa pong sariling mga bahay. No? Karamihan po sa kanila is, kapag po galing ka ng probinsya, ang karamihan sa kanila ay pagpunta dito sa Maynila, talagang titira sa mga kamag-anak, na yung mga kamag-anak din po is mga nakatira lang din sa mga squatters area. So, karamihan po talaga sa kanila
walang mga sariling bahay. So kung masusolusyonan po yun ni 59 De Los Reyes, yung problema na yun is malaking kaluwagan po yun para po sa ating mga kababayang mga Pilipino na walang mga sariling bahay. No? So napakalaking bagay at napakagandang proyekto po yan kung sakali pong matuloy o kung sakali pong mahalal ito pong si ating 59 De Los Reyes. Discount kung kinakailangan ang elektrisidad ay magkaroon ng discount sa lahat ng mga pobre, sa lahat ng dukha na hanggat maaari 500 ang magiging discount nila except na lang sa mga business establishment. Okay. Yun din, electricity ano. So, sa problema po sa elektrisidad, talagang napakataas na po ng ating binabayaran pagdating po sa elektrisidad ano. At kawawa po yung mga maliliit na Pilipino o yung mga maliliit na mga kababayan na talagang kahit po ultimo kahit sa pagkain is medyo hirap din po sila, dagdag pa po ng gastusin pagdating po sa kuryente. No, so kung masusolusyonan po ni 59 De Los Reyes yan, ay malaking kaluwagan po yan para po sa ating mga kababayan. Okay, so tingnan natin kung ano pa yung mga proyekto ni 59 De Los Reyes. Pangsyam, benefits to all, barangay tanod o volunteer sa lahat ng ating mga barangay o city hall na magkakaroon sila ng SSS or GSIS, Pag-ibig, PhilHealth at nang sa ganon is magiging okay yung kanilang kalagayan at may makukuha sila dating retirement. Mga traffic enforcer. Ayun. No? So, SSS, Pag-ibig, PhilHealth po para sa ating mga ordinaryong magagawa. So, napakahalaga din po niyan. No? So, para po tayo ay, kunyari, kapag tayo ay nagkasakit, so meron pong PhilHealth na sasalo po ng ating ibang gastusin. Sa Pag-ibig naman po, kung sakali pong tayo po ay qualified na para mag-loan, at least po ay medyo mas mapapagaan na po at makakakuha na po ng sariling bahay yung ating pong mga kababayang Pilipino. And then, doon naman po sa SS, so kung sakali po na magkaroon po ng mga kailangang gastusin, like po yun, nagkaroon ng calamity, so makaka-claim po kayo mga calamity loans. And then, gaya po ngayon, sa mga nag-COVID, dahil nga sa COVID, so maraming mga nag-COVID positive. So kapag po ikaw ay nag-COVID positive at may SS ka, pwede ka pong makakuha ng financial support po galing po sa SSS. And of course, siyempre, kapag po tayo ay nagretiro, so meron po tayong makukuhang pensyon. So yun lang po ang napakahalaga po para sa mga Pilipino. Mga grab driver, mga construction, all agency employee, mga TUDA drivers, newbie. And then, dapat kolektahin ng mga TUDA officials para mahihulog ang kanilang SSS or Pag-ibig or PhilHealth doon sa mga TUDA or UB Express. Pang-sampo, patasin ang bawat. Ngayon sa mga TODA po, sa mga drivers, mga operators. So, yung iba po sa mga to, talagang wala po silang mga ganong benepisyo. No? Dahil nga, so siguro dahil hindi pa po nabibigyan pansin, so buti po at napansin ni 59 De Los Reyes, at kung sakali pong maipasa po niya yung batas na yun, so malaking bagay po yun doon po sa ating mga kasamang ordinaryong mga drivers, yan, mga grab drivers, yan, wala po kasi mga benepisyo yung mga yan. Yan, mga TNVS, no? And then yan yung mga van driver, mga UB Express, mga TODA, so wala po kasing mga ganyang benepisyo sila sa ngayon. So, mabuti at napansin yon ni 59 De Los Reyes, no? At sana kung sakaling po siya may manalo, ay maipasa po niya ang batas na ito. At pader ng ating mga ilog sa Pilipinas para maiwasan ang baha. Kung kinakailangan, tanggalin yung mga nakatira sa ilog at bigyan ng relocation, gagawin para wala nang maapektuhan ng baha bawat taon or kung kailan magkaroon ng typhoon. Batas pa
sa mga oil company for price increase or decrease. Dapat may paalam sa publiko kung magtaas or magbababa. Pero dapat wala nang tataas. Dapat bababa na ang lahat para lahat ay makikinabang. Water bill. Yan, so langis po sa mga mga gasolina, diesel, no? So malaking problema din 'yan para doon po sa mga naghahanap buhay ng mga transport companies, ang mga transport mga TODA, mga nagbumabiyahe, mga TNDS, yung mga Grab drivers na yan, mga Foodpanda and other delivery services po. Pag once po na may pasa ni 592 Reyes ang panukalan na ito, ay malaking bagay po yan doon po sa mga ordinaryong magagawa na yun. Discount! Kailangan din natin ipatupad yun. Dahil lahat tayo nangungonsumo ng tubig. Nagkukonsumo ng tubig, so dapat magkaroon tayo ng discount man lang. Internet discount. Dapat magkaroon din dahil halos lahat ng estudyante ay gumagamit ng internet at halos lahat ng bahay ay mayroong internet. So dapat may discount. Security training package, no? Yan. No, so sa water and internet, lalong-lalo na po ngayon na virtual na po halos lahat. No, virtual na po ang pag-aaral, virtual na yung mga meetings, virtual na din o online yung mga trainings, no, ng ating mga security guard, ng iba kahit po ibang industriya po, talagang umaasa na po ngayon online, no. So talagang napakahalaga po na mapababa ang presyo ng internet dito po sa atin sa Pilipinas. So pasensya na po kayo, medyo pawis na pawis kasi napakainit po dito sa aking quarantine area dito sa kwarto. So pasensya na kayo dito sa pawis ko. Huwag niyo na lang pansinin. Okay, so tuloy natin yung pagsasalita o yung mga panukala ni 592 De Los Reyes. So sinasamantala ang mga security ngayon, katulad ko, talagang hindi na maganda. Kung kinakailangan local government ang magmamanage o magmapahala, bakit hindi? And then sa training nila, kasama na ang package, neuro, drug test, no? Lahat na requirements, and then pag-graduate nila, hanggat mari makuha na nila yung lisensya nila and ready to apply na. Hindi yung kung saan-saan pa pupunta at pinapahirapan pa. At kung minsan ayaw na kasi nadidismayan na dahil sa sobrang dami ng requirements at ang mamahal. Na hanggat mari, hawakan na lang na LGU. Lahat dapat LGU, no? Para hindi na lalayo kung saan-saan. Doon pa lang sa LGU, doon pa lang sa municipalidad o municipality, meron na dapat lahat doon. Lalo na yung ating mga agency na SSS, Pag-ibig, PhilHealth, wag nang mangupahan. Kung kinakailangan sa loob na lang na LGU, sa loob na lang na LGU. Kasi pag nangungupahan, dagdag gastos pa yon. Hanggat maaari sa loob na lang na LGU para hindi na lalayo kung saan-saan at mapapalagay pa sa alanganin, nahuhold up, magkakaroon pa ng virus. Okay, so yun yung isa sa pinakamagandang narinig ko na panukala ni 592 De Los Reyes, yung para sa mga security guards. Dahil po, napapansin naman natin na ang security guard po ay talagang nababaliwala na ng ating gobyerno. No? So hindi na po talaga napapansin. So maganda po ang panukala ni 592 De Los Reyes na sana ay mabigyang pansin yung ating mga gwardiya, no, na maganda rin yung panukala niya na dapat i-manage na lang ng gobyerno, no, ang security industry. So maganda po 'yon, no, kung 'yun po ay maipapasa dahil talagang nagiging source of income na lang talaga ng mga malalaking ahensya itong pagmamanage ng security, no, na hindi naman po talaga sila na ma-manage properly yung mga gwardiya. So marami nga po tayong mga guards na dahil nga sa sobrang hirap ng pag-process ng mga lisensya is talagang nagpapalakad na lang dahil nga sa sobrang hirap. Siyempre kailangan mong mag-process, kailangan mong maggumastos, bukod dun po sa gastos is mawawalan din po sila ng duty.
So hindi po sila makakapasok. So pag walang pasok, wala po silang sasahurin. So maganda po ang panukala ni 59 De Los Reyes na sa isang building na lang po lahat ng proseso. So package, so baga ang tawag dun is one-stop shop. Yan, one-stop shop na lang yung pag-process ng mga requirements ng ating pong mga security guards para po makatulong naman sa kanila at hindi naman po sila ay masobrahan naman sa gastos at na hindi po sila kailangang lumiban dun sa kanilang duty ng napakatagal. Isang araw na process lang, mas maganda po yun para po sa ating mga security guards. So, saludo ko dyan sa iyo, 59 De Los Reyes, sa panukala mo na yan na para po sa ating mga guardia. Maraming salamat sa iyo. And then requirements. Sa lahat ng mga requirements, hanggat maaari, babaan na lang. Lalo na yung NBI, police, barangay, sidula. Hanggat maaari, mababa lang yan. Sa abot kaya lang ng ating mamamayan. Number 16, all government agencies. No? Ito ang sinasabi ko na hanggat maaari, inihawak ng local government. Hindi na dapat kung saan-saan mangungupahan at napakalaki ng upa. Instead na ang iupa ay tulong na lang sa taong bayan na naghihirap at naghihikapos. 17. Lahat ng applicant for work, libre ang renta sa bahay. O examine, ano? Hanggat maaari magkaroon ng dorm. Kasi pag nag-i-exam ka, mangungupahan ka. Pag nag-a-apply ka, papuntang ibang bansa, mangungupahan ka. Pag nag-antay ka na tatawagin sa seaman, mangungupahan ka. Ano kaya kung magpapatayo tayo ng dorm para sa kanila? Yung Camp Aguinaldo, napakalaki ng bakanting lote dyan. Bakit hindi na lang patayuan ng dorm yan para sa lahat? At nang sa ganun, hindi na mahirapan ng bawat Pilipino. At ang bawat Pilipino ay magiging okay. Lahat. Okay, so magandang panukala din yun, ano? So, alam naman natin, no, na ang iba pong mga nag-a-apply papuntang abroad, at lahat po ng mga opisina ng mga nagtatrabaho abroad is dito po sa Maynila. No, karamihan po talaga dito sa Maynila. So kapag po ang nag-a-apply galing po ng mga probinsya, Visayas, Mindanao, North Luzon o South Luzon, is kailangan pa po nilang bumiyahe dito at magpabalik-balik. O di naman kaya kapag galing ka ng Visayas o Mindanao o far north o far south, kailangan mo talagang maupahan para matuloy-tuloy mo o makaiwas ka na rin sa sobrang hirap ng biyahe, sobrang dami ng gastos habang ikaw ay nagpoproseso ng iyong pagpunta sa ibang bansa, sa pagtatrabaho niyo sa ibang bansa as OFW. So napakagandang panukala po kung makapagpatayo po ng dorm at libre na pong makakatira doon yung ating pong mga kasamang nag-a-apply abroad, no? So magandang panukala po 'yun. Ang palaboy, bata, no? Bata, napaka hirap, no? Natingnan yung manghingi, mamamalimos sa daan. Na dapat ang gobyerno na ang mamamahala dyan. Maglagay ng schools para sa mga batang palaboy. Grade 1 to grade 6, ihumog na sila sa kung anong gusto nila at kung anong pangarap nila sa buhay. First year to fourth year, hanggat maaari pupusan na nila. And then first year college hanggang fourth year college, yun na. Eh kung siya isang abogado, kung gusto niya mag-abogado, napakagaling ng bata kung sakasakali. Kung siya gusto mag-nurse, napakagaling kung sakasakali. Kung siya magiging doktor, napakagaling kung sakasakali. PMA, PNP, dapat ganun na ang gagawin, hindi yung kung sino lang yung mayaman at kung sino lang yung magaling. Yun ang makapapasok sa ganung ambisyon na dapat lahat kung sino man yung may ambisyon Tapos na? Okay, sige. So, thank you very much. God bless us. So, ayan ano, so huling panukala ni 59 De Los Reyes is yung para naman po sa mga batang kalye, yung mga out of school youth na tinatawag natin, no. So magandang panukala din po 'yon para po talagang mapangatawanan natin yung kasabihan na ang mga kabataan ay pag-asa ng ating bayan, no. So 'yon. So yung programa na 'yon, yung panukala na 'yon ni 59 na De Los Reyes is para po sa mga kabataang Pilipino na merong pangarap
no, na merong gustong marating o merong ambisyon sa buhay. Okay, so dahil dyan, 59 Doris Reyes, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa lakas ng inyong loob, sa inyong dedikasyon, no, sa iyong makabayan na pananaw, no, sa iyong kabutihang loob para po sa ating mga kababayang Pilipino. No. Saludo ako sa iyo dyan. Saludo ako sa lahat ng mga 59 natin, sa mga lahat ng mga kabady natin na nagsisikap, no, para meron silang maihain sa hapagkainan ng kanilang mga pamilya. Okay, so hanggang doon lamang po at suportahan natin si 59 De Los Reyes dito po sa kanyang mga panukala. No, so kung bago na kayo sa channel na ito, so huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang kayo ay maging updated sa mga bagong tips at mga bagong kaalaman na ibabahagi ko sa inyo. Okay, so hanggang sa muli!